Ang ating module si Julie Baisa nasa linya. She covered the press conference of Transportation Secretary Vince Dizon kanina. Julie, anong balita dyan? Yes po, kanina nga nilatag ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon yung mga plano niya sa DOTR. Kabilang daw sa pinamamadali ni PBBM yung pagpapatapos ng mga infrastructure projects, yung ongoing at saka yung mga dapat pang simulan. Pero sabi ni Dizon, medyo mahirap nga daw na ipatupad of course yung mga long-term project kaya itong infrastructure project. Kaya ilan sa mga nilatag niya yung mga short-term, kumbaga. So, una dyan, yung sinasabi nga niya, itatry niya na sumakay sa EDSA carousel para makita daw niya kung ano po yung mga dapat gawin para mas maging efficient. Susulong din daw ni Dizon yung pagdadagdag ng mga bagon sa LRT at saka sa MRT, yung pagkakaroon ng mas maraming lanes dito at saka lastly, yung pagsasaayos ng ferry system. Sabi naman ni Dizon, tinanong rin namin siya tungkol naman dun sa PUV modernization. Ang sabi niya, aminado siya na hindi pa daw niya masyadong alam yung issue, pero open siyang makipag-usap sa mga operator at saka jeepney drivers para, again, malaman yung side nila. Lalo't sila nga yung magkakaroon ng dagdag or papasa ng dagdag na gastusin. In-announce din niya na sa pag-upo pa lang niya ngayon sa DOTR, may inutos na agad niya yung pag-suspend ng Toll Regulatory Board sa cashless transaction sa major expressway na dapat sa March 15 na. Sabi ni Dizon, kaya nga daw matiyak na hindi muna magkakaroon ng aberya, so kakausapin muna daw yung mga involved dito. And for him, anti-poor daw kasi paano daw kung wala namang kakayahan lahat na mag-load before nung kanilang mga RFID. So dapat plansahin muna daw yan. Pero Julie, it's good to hear that he wants to ride the EDSA carousel to find out what the problem is there. Pero ang tanong ko is more of may problema ba yung EDSA carousel o kasi parang wala naman traffic ng EDSA carousel Nagka-traffic yung nasa labas ng EDSA carousel Ikaw naman, Ed. Kausap ko nga si Vince kanina. Kausap ko, sabi ko, Secretary, puro populist yung press con mo Yung sa RFID, yung sa carousel, di ba? Hindi naman mahalaga yung substance, mahalaga yung image, di ba? Na meron kang, inaalaska ko siya kanina Inaalaska ko, napanood ko yung press con mo, ang mga populist issues, riding the carousel, talagang postponing the RFID, cashless, etc. Yung maganda po, okay yung start mo. Hindi, siya yung kasama ko noon nung kinausap namin si Secretary Mon Jimenez, para dun sa wangwang ni Pinoy. Paano naghahanap kami ng low-hanging fruit na hindi kailangan ng legislation, hindi kailangan ng mahabang panahon, para ipakita yung kanyang message, yung kanyang narrative na doable. Yes. Yun yung pag-usapan namin, yung wangwang. Kasama ko si Vince noon. Yusek ko dati yan sa Malacanang. Undersecretary ko yan. Julie, yung suspension ng RFID, yung toll, yung cashless, suspension lang ba yun o permanente na yun? Hindi, suspension lang. Suspension lang po yung in-announce niya. Yes. Pero anong posibleng mangyari na magiging permanente? Kasi sabi niya anti-poor yun Hindi naman mawawala ng poor dito. Forever na ba magkakaroon ng cash lane? Kaya tinatanong ko kung suspended lang yung plano Based on his announcement, suspension lang po yun yung ginamit niya na term. So, hindi daw mag-start on March 15. Pero ang nasabi niya, kailangan, I think, makikipag-usap muna siya sa San Miguel at saka sa MPTC kasi kailangan daw pong masigurado muna na hindi magkakaroon ng aberya. Yun yung unang punto na sinabi niya Kasi mahirap daw po kung maulit yung nangyari before na maraming aberya doon sa mismong RFID. Pangalawa naman po, doon sa anti-poor actually, yun nga yung pinoint out niya So, pero vaguely kasi, vague naman yung statement. Wala naman siyang sinabi na hindi na ulit ito itutuloy, basta suspension lang. Well, Julie, it's good that he's... Doon po, sorry, balikan ko lang yung sabi mo sa carousel. For him kasi kaya pang mas maging efficient nung carousel. Kaya for him, kailangan pang hindi pa daw perfect. Kumbaga, yung system ngayon. That's kind of the one. Pero I'm also curious as to whether he's looking as well into
ways to ease the traffic in EDSA. Of course, mass transport system kasi yung carousel and that's very important. But I'm also wondering, kasi at least on the surface, pag tingnan mo yung carousel, dire-diretso sila So medyo okay yun pero yung EDSA, hindi pa rin dire-diretso yung EDSA. Ayan, hindi umaandar. Ayan, nakikita nyo. we're wondering about EDSA, what he intends to do about EDSA, for example. Hindi na wala yung tanong, bukod of course yung traffic, kung paano re-resolve. And galing mismo sa kanya na napakahirap daw kasi hindi naman daw, limitado lang daw yung kalye, hindi naman pwedeng palaparin, dumadami yung sasakyan. Kaya ang sabi niya, yung long-term solution talaga yung nakikita niya, which is nga yung subway at saka yung commuter railway na, again, from him, medyo ilang taon. So ang maitutulong lang daw is yung pagpapabilis, yung pagpa-fast track ng mass transport. Construction ng mga ito. Yes. Mass transport talaga. Actually, yes, mass transport, pero kailangan din kasing yung volume ng sasakyan. Sa Pilipinas kasi ay relatively mura ang sasakyan at saka kahit lumang-luma na yung sasakyan, ginagamit pa rin. Huwag kang ganyan. Kaya nagpa-pile up yung mga sasakyan So, okay ang mass transportation, pero kahit may mass transportation ka, kung bawat Pilipino pa rin, ang kanilang status symbol ay magkaroon ng kotse, magkakaproblema talaga tayo. It's getting people out of their cars Yes. Halimbawa, sa Singapore, efficient ang mass transportation, pero at the same time, ang taas ng mga taxes sa kotse. So, dinidiscourage yung mga tao na bumili ng kotse. Sa atin kasi, parang Amerika No, yung kultura natin. Get a big car. Pag may kotse ka, hindi lang kotse, kailangan malaking kotse. Ronald, necessity yan dito Dahil nga wala tayong insufficient yung mass transport natin, kaya bumibili ng kotse ang mga tao. In fact, pati nga yung e-bike nagbibilihan dahil nga ang hirap-hirap sumakay. Yes, kaya dapat So sabay it's not really a luxury. Siguro yung mga congressman, luxury sa kanila yan. Sampu yung kotse nila. Pero yung mga pamilya, kahit yung lower middle income, nangangailangan na ng private na sasakyan Kasi nga sa hirap ng mass transport, napaka-inefficient Kailangan magkaroon ng kapareho ko. Kung ako sasakay ako kahit dito malapit na lang sa opisina namin, kung wala akong kotse, will probably take me an hour and a half. Palipat-lipat, walang diretsong sasakyan Yung Grab ang mahal-mahal. Pero Ami, halimbawa, inimbita ako ni Gretchen Ho doon sa kanyang bagong show, 8 a.m. to 9 a.m. Umalis ako ng bahay, sa kotse ko ay 6 a.m. Dumating ako ay 8:58. Last 2 minutes. Doon sa show ni 3 oras. 3 oras? May sasakyan ka sarili. May sasakyan ka sarili. Ibig sabihin, hindi rin nakakatulong yung sasakyan na sarili sa makaabot ka doon sa gusto mong puntahan. No? So, combination Pero subukan mo mag-commute. Subukan mo mag-commute. Sa MRT. Tingnan mo kung ilang oras ka abutin. Sa MRT, mabilis. Kailangan mo lang maghintay ng 30 minutes sa pila. Pero mabilis naman. Aabot ka naman. Mas mabilis sa kotse. Lalo na kung rush hour. Paano yung lugar na walang MRT kapareho namin? Problema yun. No? Magpagawa ka. Magpagawa ka ng MRT. Bago ako makarating sa MRT, abutin ako ng mga 1.5 oras. Hindi, sabihan mo ang Philippine Star na magpagawa ng MRT. Meron na dito sa tabi namin. Meron istasyon dito. Pero hindi papunta sa buhay ko. Papunta sa norte. Actually, yung subway makakatulong yan. No? Pero yun nga, ang isang problema, Ami, right of way. Diba? Ang hirap. Ayun ang problema. Kaya makita mo yung skyway, paikot-ikot, parang ahas, diba? Dahil right of way problem siya No, madali sana magpatayo ng mga ganyan kung walang problema sa right of way. Yun ang naging pero problema. Hindi ba political will yan? Yes, tama. Hindi ba political will yung right of way? Tama. Yun ang sinasabi ng mga private sector natin. Hindi dapat kami namamroblema niyang right of way Dapat yung gobyerno yan dahil it involves public Tama. Di ba? Tama ba yun? Tama. Dapat yung gobyerno daw. Although tinanong ko yung Japan Embassy, sabi nila wala naman daw silang masyadong problema sa right of way, sa subway. Sa ngayon, sa ngayon. Sa ilalim yun Dito sa... sa ilalim yun. Hindi, yung iba nagre-reklamo may nagre-reklamo pa rin dun sa yung mga nasa tatamaan. Nag-aalala sila. Yung mga station, yun, medyo sa taas yun. Pero at least substantially sa ilalim. Walang mga pillar Pero tanong ko, Julie, yung sa RFID, hindi ba requirement ni Vince Dizon na
ayusin muna yung mga yung mga machine. Kasi nagka-problema, I think meron pa rin hanggang ngayon na hindi pa completely ayos yung problema na yung mga hindi nagre-register kaagad, hindi ba? Sa ibang bansa, dire-diretso lang, di ba, yung kotse? Sa toll. Yun nga Dito po sa atin, yung unang magpo-post ka pinopoint pa out. Yun po yung una niyang pinopoint out na dapat make sure na walang magiging aberya kung talagang gusto niyo mag-cashless. Kasi nga po, nangyari daw before yan na may mga RFID na hindi nagre-register kahit may laman naman. So kailangan ma-check daw lahat muna kung gagana talaga or at kung maayos yung sistema kasi baka nga sa umpisa lang naman okay and then eventually may mga magkaka-aberya lalo lang din nga haba yung pila. Although, Julie, medyo matagal na rin tong pagde-delay na to for the same reason. I remember before dinefer na rin tong implementation na ito also because of the question of whether or not nababasa yung mga RFIDs. So parang in perpetuity tong deferment and for the same reasons eh. Kaya ngayon ang tanong ko, hihintayin ba na mabago? Kasi sabi nung mga toll operators, nag-order na daw sila ng mga bago or ina-upgrade nila. Hihintayin bang matapos yung upgrading na yon or installment of new machines bago ituloy yung cashless? I suppose kung may timetable ba si Vince? Wala po siyang timetable na sinabi for now kasi very fluid pa actually lahat ng sinasabi niya kasi konti pa nga lang daw po yung nakakapag-brief dahil nakaupo lang siya for around 1 to 2 weeks pa lang. Saka, binubuo pa lang niya yung team niya. Yung team niya, binubuo pa lang niya. Tinanong nga din po namin kung paano yung mga undersecretary and other staff. Ang sabi niya, i-announce pa lang din sa mga susunod na araw. Papalitan niya ng mga tao niya, tapos yung transfer ng mga trabaho. Kaya may 2 weeks ang transition bago siya formally in-appoint. Baka kunin ka undersecretary natin mga undersecretary. Hindi. That's yung undersecretary. Hindi tayo pwede dyan. Pangkwal lang tayo, pang storycon, pang banter sa storycon. Political pansit. Yan. Hanggang dito lang Pangasar, tayo. pangasar. Tagasar lang, tagasar. Kakabahan si Vince pag ginawa niya akong Yusek. Na-imagine ko. Alam mo, na-imagine ko. Mamumuti lalo ang buhok niya. Okay. Mana pa? Para Julie? Anything else? Okay. Maraming salamat. Julie Baisa reporting from the press conference ni Transportation Thank you, Secretary Julie. Vince Dizon. Salamat, Julie.